Thank you, Gabriel. Ang mahal kasi ng trainer, sobrang mahal. Parang nangihinayang ako, parang, ang mahal naman. Wala bang tig 500 na lang per month? Ang mahal nila, mahal sila. Thank you, Gabriel. Thank you so much. Thank you, Aiko. Happy Halloween. Ba't di ka kasama sa Biko? Gusto mo namatay yung mga aso dito. Thank you, Imagination. Thank you po. Do you like Spanish songs? Yes. Alam yung pinapanood ko ulit yung Elite. Elite. Or Elite. Sa akin kasi Elite yun eh. Thank you, Gabriel. Kasi Spanish eh. Elite. Pinapanood ko ulit from the beginning. Gusto ko talaga yun. Favorite ko yun. Favorite ko talaga yun. Thank you, Aiko. Like, kahit ulit-ulitin ko, grabe pa rin yung ano, yung ganun. BL yun. Hindi lang siya BL. Madami. Nandun na lahat yata ng mga ano eh, yung mga sa LGBT. Nandun na halos lahat. Is it on Netflix? Yes. Thank you, Ate Chai. Oo, season 7 na. Kaya nga ini-start ko, di ko alam may bagong season pala. Pero di ko alam kung mamahalin ko yung mga bagong cast doon. Loyal pa rin ako sa 1 and 2. Original cast, yes. Wala. Simula dumating sila Manu, parang hindi ko na siya gusto. Thank you, Solid. I miss you. Nung dumating sila Manu, nag-iba na eh. Iba, ako, pinakagusto ko talagang character doon, si Carla. Kasi, grabe yung ano niya doon, grabe yung atake niya doon. Parang super ano niya, mayaman. Tas lahat ng, ano, ang dami nagkakagusto sa kanya, babae man o lalaki, ganun. Tapos sobrang savage lang niya. And, pinaka-favorite kong ship is, ano, Carmuel. Carla and Samuel. Grabe yung chemistry nila, boyset. Kinikilig talaga ako. Nung season 1, sabi ko kay Carla, hindi naman kagandahan to. Bakit mukha siyang parang hindi ako nagagandahan kay Carla. No? Parang, anong itsura yan? Bakit nung nag-iinarte siya, ganyan ang itsura niya. Tapos nung season 2, grabe, nag-iba yung mukha niya. Nag-iba talaga. May story sila. Oo, napanood ko na din yun, yung Carmel. Sobrang invested ko noon sa kanila. Thank you, Gabriel. Thank you. Di makalaban. Hanggang season 3 lang, gusto ko talaga. Money Heist. Panood ko na din yun. Tagal nga ng bagong season niya eh. Yung transformation, grabe. Panoorin nyo sa mga di pa nakakapanood, makaka-relate kayo kasi ang daming GL doon, ang daming BL doon. Alam nyo, lagi akong bilang tao na ano ba yun?
Ano yun? Yung tawag sa ibang bansa na hindi big deal yung mga sex doon. Ano tawag doon? Yung normal lang sa kanila yun. Liberated yun. Ako kasi, may pagka-liberated ako. Like, hindi siya ganun ka big deal sa akin. Ngayon, naisip ko na kapag yung mga ganong klaseng movie or mga series, merong Filipino adoption, ang daming reklamo ng mga tao pag ganun. Iniisip ko pa lang. Ang dami. Unang-una dyan, ang mga magre-reklamo dyan ay ang matatanda. Ang sasabihin nila, ano ba yung mga pinapaano nyo? May mga batang nanonood, mga ganun-ganun. Nakakabuisit. Pero kung hindi lang big deal sa Pilipinas, yan grabe. Ang ganda ng mga ganong movie. Diba? Tapos napapanood ko sa mga ganong movie, syempre may mga scene talaga doon, nakitang-kita yung katawan, ganun. Kitang-kita yung katawan. Naisip ko kapag dito sa Pilipinas, big deal yun. Sobrang big deal yun. Dami reklamo ng mga tao. Hindi lang reklamo, mga manghuhusga din. Mga manghuhusga. Like ngayon, may mga, dun sa Elite, may mga sex scene doon. May mga sex scene doon. Pero pag sila nanood, ma-amaze sila. Wow, ang galing ng acting, ang galing, ang lakas ng chemistry, ang lakas, ang galing. Na-amaze sila. Pero kapag sa Pilipinas, may mga sex scene, ano ba yan? Ang laswa, kadiri, tapos, lalaitin ka pa. Halimbawa, maitim utong mo, ibabody shame ka pa. Asim ng utong, yung mga ganun-ganun, nakakainis yung mga tao talaga. Alam mo, hindi lang Pilipinas ang problema, ang mga Pilipino din, diba? Nakakainis eh. Pero seryoso, totoo kasi yan. Imagine nyo, may mga kanta din na body shame sa mga babae. Example, Mau. Diba? Maganda yung kanta, oo. Maganda yung kanta, pero grabe ang pagbabody shame. Diba? Grabe. Grabe ang pambabody shame ng mga tao din. Kaya, tsaka meron dito din, MTRCB? For sure, hindi papayagan yung mga ganon. Kasi, cake lang, big deal na, diba? Nakakainis eh. Diba, hindi papayagan yung mga ganun-ganun. Basta naiinis ako, ang kaganda ng mga ganung adoption. Pero, Pilipinas talaga, hindi pwede yun. Big deal yun. Lalaitin ka talaga. Buisit. Pero imagine nyo, may mga ganung... Kasi, kahit yung sa senior high, hindi ko siya napapanood, pero may pagka-related siya sa storyline ng Elite. Pero, hindi din siya ganon ka-liberated. Conservative pa rin. Diba? Parang... Kaya, ayun. Pero kung ako, if ever lang na halimbawa, may Filipino adoption yung Elite, may dalawa akong character na gusto kong maging na character na yun. Una, pangarap ko lang to baka i-big deal nyo tong pangarap ko na to Gusto kong maging si Carla. Siyempre, pag naging Carla ako, iba. Pero at the same time, gusto kong maging Rebecca. Ewan ko bakit, ang angas si Rebecca. Kaso sobrang, ewan ko, ang angas niya para sa akin, si Rebecca. Kawawa din yung lagi si Rebecca.
Badass niya, totoo. Rebecca. Kaso, kawawa din yun, friend zone lagi eh. GL din siya. Yes. Akong film director, uy, pwede mo akong kunin sa ganyan. Thank you, Solid! Thank you, Solid. Awkward naman yun pag kung gusto mo ng ano, pwede ako maging actress mo. Gusto mo ba akong kunin? Hindi ganun yun. Let them discover you. Ang kapal ng mukha ko pag ano. Daw may nakita ako, uy, ano, bisexual ako, pwede ako maging ano sa movie mo. Weird yun. Thank you! Thank you! Thank you, Ma! I want people to discover me. Thank you, SS Audition. Hindi ko din kasi alam saan yung audition. Sabihan nyo na lang sa akin, like, halimbawa may nakita kayo for audition ng ano-ano. Sabihin nyo sa akin, like, uy, pwede ka mag-audition dito for ano. Wag naman yung mga Viva Max, baka. Pero if showbiz is not for me, I'm totally fine with it. So, hindi ko pwedeng ipilit ang sarili ko sa bagay na hindi para sa akin. Kasi nga, di ba, may mga pangarap tayo, pero minsan, may better, ganun. Pero yun ang pangarap ko. Ogie Diaz. Hayop ka! May araw ka rin! Magbubulok ka rin sa impyerno! Thank you, SS. Thank you. And busy ako. Wala akong masyadong time sa mga trabaho sa SOCMED dahil may mga importante talaga akong ganap. And hindi nyo alam. Okay lang, gulatin mo na lang kami. Hindi ko kayo gugulatin nga, responsibilidad niyo yun. Thank you, Ma! Thank you, SS. Ano na? Anong pag-uusapan? Thank you, Barbie. Run me, baby. Thank you, Nima. How to let go. Let go. Alam nyo, yung mga yung mga salita na nanggagaling sa mga friends natin or sa mga ibang tao, yung parang, let go mo na yan. Madaling basahin, madaling pakinggan, madaling intindihin, pero mahirap i-apply yun sa sarili. Real talk. Thank you po, Ma.
love me, baby. Hindi mo basta-basta maa-apply yung mga advice ng iba. Kasi, ang natutunan ko kasi, lately ko lang to natutunan talaga. Lately lang. Like, ang daming taong nag-a-advise sa akin, ang daming taong na nagbibigay sa akin ng payo, ang daming mga taong talagang ini-encourage ako. Naririnig ko yon, iniintindi ko, pero hindi ko siya ma-apply. Kasi, nasa iyo pa rin talaga. Kasi kaya nga diba? Like, halimbawa, sa mga kaibigan natin, may kaibigan kang marupok, sinabihan mo na, wag mo nang babalikan yan, pero babalikan pa rin. Parang ganun. Parang, hindi mo ma-apply yun ng basta-basta. Hindi mo ma-apply. And it's not an easy thing to do. Yun ang tandaan nyo. Eto pa, meron pa ako na-realize. 98% ng tao, 98% ng mga tao, karamihan ng mga tao, halos mga tao, ikaw man o ako yan, we are manipulative. Yan ang na-realize ko Siyempre, yung iba sasabihin, hindi ako manipulative. Pero at some point in our life, magiging manipulative tayo kasi we wanted to be understood. Gusto natin maintindihan tayo. Gusto natin ipaglaban yung rights natin. Hindi natin masasabi na manipulative tayo kasi may pinaglalaban tayo. Pero, yun ang na-realize ko. Manipulative ang mga tao. Ikaw, ako manipulative. Like, wala talagang perfecto. Walang perfecto talaga. This is for everyone. Yun yung na-realize ko na. Siyempre, pag yung ibang tao sasabihin ka, ay, manipulative ka, pero sa tingin mo manipulative din sila. Parang ganun. Parang hindi aaminin. Hindi natin maaamin yan. Pero, at some point, manipulative talaga ang mga tao. Like, seryoso. Kasi, manipulative or gaslighter. Kasi nga may pinaglalaban tayong rights natin na para sa atin. Tama naman yun pero sa kanila hindi tama. So, dahil gusto natin ipaglaban yung part natin na yun, magiging manipulative tayo. Kasi parang, gusto ko ipaglaban to, rights ko to tama yung nafe-feel ko tama yung sinasabi ko, diba? And sila din naman, may ipaglalaban din sila. Hindi, mali yung ginawa mo, ito dapat yung ganun. Parang, ganun. Yun yung na-realize ko na we are manipulative. Like, ako, I can be manipulative and gaslighter kasi may pinaglalaban ako. May mga para sa akin tama, pero para sa iba hindi. Pero ang natutunan ko para labanan yun is acceptance talaga. Acceptance and change acceptance and change. Tayo din nagtutuma kasi sa totoo lang ang mga tao hindi talaga as long as alam nila sa sarili nila na tama sila, hindi nila aaminin na mali sila. Parang gano'n, basta lahat ng tao gano'n, lahat. Nobody's perfect. Ako manipulative ako, nanggagaslight ako. Ikaw nanggagaslight ka, nagmamanipulate ka. Ang pinaka-importante dyan, acceptance and change. Yun ang talaga ang naiisip kong solusyon. May pinanghuhugutan lahat ng Thank you! So, ayun. We all have our reasons, yes. Selfish din tayo. Oo, wala, ganyan talaga ang buhay. Yung mga pinagdadaanan ng tao, may part na pinagdadaanan din natin. Like, And, lang yan Basta yun lang talaga yung real talk talaga to real talk, sa totoo lang, manipulative talaga ang mga tao, and kahit ako.
Pero there's always a room for improvements, character development, and change behavior, syempre. Dahil lang, true kasi yung iba hindi matanggap yung pagkakamali nila. Totoo yan, pero ganyan ka din. Ganyan tayo. Nahihirapan tayong tumanggap ng pagkakamali, lalo na kung alam mong may part na tama doon. Depende na lang kung yung pagkakamali mo is maling-mali talaga. Like, nag-cheat ka, ganun. Nag-cheat ka, pero hindi mo tinanggap yun. Yun, ano ka na doon, baliw ka na doon. Depende sa pagkakamali yan. Depende sa pagkakamali yan. Like, halimbawa, nakapatay ka ng tao, may proof na, pero tinanggi mo pa rin. Ibang usapan na yun. Nag-cheat ka, nahuli ka na, pero tinanggi mo pa rin kasi ayaw mong aminin na nagkamali ka doon. Maling-mali ka na doon. Nasa, na talaga yan eh. Diba? Ano bang mga pagkakamali? Parang, yun? Halimbawa, basta, you'll never learn if you don't admit you made a mistake. Pero din, kapag alam mo sa sarili mo na nakasakit ka at alam mo sa sarili mo na may mali ka, apologize and change behavior. Yun. Pero aminin natin, may talaga, may part talaga na parang, hindi, tama yung ginawa ko, okay, wala akong ginawang mali. May mga ganon, pero pag maling-mali ka talaga at alam mo talaga yung mali mo na yun, tanggapin mo. Pero pag, may pinaglalaban kasi tayo lahat eh. Different po. Oo, like there's always two sides of the story. Ang matured niya, hindi ako matured. There's always two sides of the story. Halimbawa, tayong dalawa, magkaaway tayo. Para sa akin, mali ka. Pero para sa'yo, mali ako. Ganun lang yun. Iba-iba tayo. Pero, ako kasi aminado ako na may mga times talaga na hirap akong aminin yung mali ko. Like, ipaglalaban ko talaga, hindi, tama yung ginawa ko, wala akong ginawang mali. Pero, after a while, kapag makakapag-isip ka, nakasakit ka ng tao, kahit mali ka man or hindi, magpapakumbaba. Ganon. At least, alam mo pa rin kung paano ibaba yung pride mo. Ganon kasi ako, hirap talaga ako. It will take few days, few weeks bago ko matanggap ang pagkakamali ko. Kasi may pinanguhugutan ako, may reasons ako. Pero, pag-iisipan ko yun ng pag-iisipan. And, pag alam kong nakasakit na ako, I'll apologize. Ganun. May mga mali ka na di mo marirealize. Oo, di mo marirealize agad. That's my toxic traits din siguro na hirap din ako umamin ng pagkakamali ko. Aamin, oo. Madali lang aminin. Pero yung tanggapin, yung parang, hindi, wala. Pero ayun. Minsan kasi, mas mangingibabaw sa akin yung tao kaysa sa ginawa. Parang, kaya kong apakan yung pride ko. Magkaayos lang tayo. Parang ganun. Kaya minsan kasi pangit din yung laban ka ng laban sa side mo. May nasasaktan ka na ganun. Thank you. Gaslight. Tsaka, hindi lang naman tao ang ginagaslight eh. Pati sarili ginagaslight, di ba? Alam niyo yan. Diba? Wala ganyan talaga. Real talk lang. Kasi ako, I'm in the process na inaayos ko yung sarili ko. And, ayun. Ang na-realize ko din kasi, ang pag-aayos ng sarili, hindi naman overnight yan or ilang araw lang yan. Umaabot talaga ng years yan, months. So, ayun.
And okay lang yan. Diba? Wala eh. Yan talaga ang buhay. Acceptance talaga ang pinaka panlaban sa lahat ng pagkakamali and mga rocky path ng buhay. Acceptance talaga. Which is, yun ang wina-workout ko. The acceptance. Diba? Minsan, hirap din akong tumanggap. Sobrang hirap akong tumanggap talaga. Parang, hindi, ayoko. Hindi! Ganun. Pero after a while, kahit umabot pa yan ng ilang weeks or ilang months, matatanggap at matatanggap mo din. Diba? Basta ako, ang sinasabi ko sa inyo, I'm not a perfect person. There's dark side of me that only limited people know. And, ayun. Sobrang marami akong imperfection and hindi nyo na kailangan malaman kung ano yun. Basta, nasa akin naman kasi yun kung aayusin ko, diba? Eh, nasa inyo din yun. Minsan kasi like pagdating sa love, minsan mas tatanggapin mo na lang. Minsan okay lang matalo, minsan okay na lang, wag lang mawala yung tao, yung ganun. Diba? Minsan mas mangingibabaw yung love. So, ayun. I-apply nyo din sa sarili nyo lang. Okay lang kung hirap pa kayong tanggapin ng isang bagay. Matatanggap at matatanggap nyo din. Ganyan talaga. Gusto mo kasing ma-understood ka ng mga tao. Gusto mo kasi marinig nila yung side mo. Pero maano mo din. Maano din yan. So, ayun. Pero pag cheating niya, yun na yun. Pag may cheating na naganap, that's already a big sign. Or that's already a reason to end a relationship. Ganun kasi yun. Kasi, cheating na yun eh. Wala na yun. Wag mo nang anuhin. Kailan mo masasabi na tama na sa relationship? Ako kasi, I know I was taken for granted na but can't. Yun nga yung tulad ng sinabi ko sa inyo na gusto mong i-let go yung tao. Gusto mong wala na. Pero di mo ma-apply sa sarili mo yun kasi you love the person. At mahirap i-let go yung taong mahal na mahal mo. And, ano ba yun? When to stop na? Kapag wala ka nang maramdaman. Talaga. Yan. When it's no longer special. Like, iba-iba kasi yung tao. Meron kasi mga taong napaka-strong ng personality nila, na kaya nila. Meron din mga tao na hirap talaga when it comes to moving on. Diba? May tao din na hinahayaan nilang maubos sila. Oo. Ilang beses ba dapat magmakaawa para sa mag-stay sa'yo yung mahal mo? Ako, ewan ko. Depende sa'yo yan. Ang dami nagsasabi din na
yung mga nakikita ko sa TikTok na nag-a-advise. Kahit ako nag-a-advise din ako eh. Parang, wag kang magmakaawa, ganun. Wag mo hayaan mo, let go mo yung tao. Pero hindi ma-apply sa sarili yun. Mahihirapan ka mag-apply sa sarili. Hindi mo basta ma-apply. Siguro hayaan niyo lang hayaan yung mahalin niyo yung tao. Mahalin niyo lang na mahalin until maubos din kayo. Ganun. That's the best way to move on kasi. Like tulad daw yung issue ngayon nila Richie and Andrea. Nagrereklamo si Richie na 'di ba, na nakikipagbalikan daw. Parang ganun. Nakikipagbalikan. Para sa akin, normal ang manghangad ng magbalikan. Lalo na kung mahal mo yung tao, talagang magbalikan na tayo. Magbalikan na tayo. Ganun. Tapos si Boy naman, grabe diba? Grabe grabe maka-broadcast ng ganun as if kaawa-awa yung babae. It's normal na manghangad ka ng balikan. Diba? Patola sa babae. Omsim. Ako not a fan of Andrea pero mas naiintindihan ko yung side niya. Ang dami nagsasabing tao na kaya laging iniiwan yan kasi ganyan yan. Kaya laging, di ba ganun ang sinasabi nila? Pati yung pamilya ng lalaki, di ba nilalait din siya na basta okay yung ugali. Lang siguro, nami-misunderstood nila si Andrea. Or hindi nila kayang i-handle yung ganung ugali. Or hindi para sa kanila. Simple lang yan. At tandaan nyo, lahat ng relationship dumadaan sa rocky part. And, ayun. Nakwento ko na ba sa inyo yung level 5 ng love? O hindi pa? Nakwento ko na yun, no? Five level pala ng love. Hindi pa ba? Nakwento ko na yun. Hanggang dito na lang. Siya ulitin ko na lang. There's 5 level of love. First level, ito yung kayo na. For few months, puro saya lang. Tapos, kahit yung mga simpleng tampuhan nyo, kinikilig ka pa rin. Yun yung part na sobrang saya lang lahat. Wala kayong masyadong problema. Puro lang kayong pakilig-kilig. Pakilig-kilig lang kayo as in best, parang para sa'yo, yun yung mga best months. Yun, mga months na talagang konting bagay lang kikiligin ka. Yun ang level 1 ng love. Level 2, ito na yung mga petty away. Yung mga tampu-tampuhan na lang, parang dito na kayo, parang medyo may mga away na dito. May mga away-away na pero naaayos. Simpleng away, pero may away na. Ganon, mga petty things. Level 3, eto na yung masakit. Masakit na away. Masakit na away na to. Ito na yung part kung saan maiirita ka na. Dito mo na mararamdaman or dito mo na ka-questionin yung sarili mo na, mahal ko ba tong taong to? Bakit parang wala na ako nararamdaman? Siguro ito na yung
nagdadalawang isip ka na. Gusto mo nang mag-give up. Ito na yung part kung saan iritang-irita ka na sa partner mo. Ito yung part na wala na kayong affection, wala na kayong bond. As in, mas pinipili nyong wag mag-usap. Dito na kayo humihingi ng space. Dito na kayo dito na tumatagal yung away nyo. Dito na kayo hindi magkakaintindihan. Ito na yung pinaka-rocky. Rocky part talaga, ang level 3. Rocky part. Dito na parang sumunang tumigil. Level 4. Ito yung part kung saan mas pipiliin mo yung tao kaysa sa mga away. Ito yung part na makaka-realize ka na mas maraming magandang bagay kaysa sa pag-aaway. Ito na yung gusto mong lumaban na part. Dito ka na lalaban, dito ka susugal ulit, dito ka magmamahal ulit, dito ka magbibigay ng chance. Level 5, ito na yung sa dami yung pinag-awayan, sa dami yung di pagkakaintindihan, dito na kayo na-settle. Like parang kilala nyo na yung isa't isa. Ito na yung part na komportable na kayo, na parang mas kilala nyo na yung isa't isa. Mas kilala nyo na yung isa't isa. Parang hindi na kayo masyadong nag-aaway. Parang naging smooth na lang siya. Naging matured na kayo. Nag-grow kayo from each other. Nag-grow kayo. Kinontinue yung relationship nyo. Ito na yung masasabi kong nalampasan nyo. Diba? Pero, ang reality kasi dito, may mga ibang tao, level 3 pa lang gumigive up na. Hindi nila alam na may process para makapunta ka sa level 5. May mga tao na hindi na umaabot ng level 4. Diba? May mga tao na hindi umabot ng level 4. Mas pinipili nilang sukuan, level 3 pa lang. Diba? True yun, ha? Diba? Ako kasi naniniwala ako sa relationship nila Kong tsaka ni V. Naniniwala ako sa alam mo yung mga relationship ngayon na sobrang tagal na nila? Like, sobrang tagal? Diba? Naniniwala ako na dumaan mga yan sa level 3. Naniniwala ako na may part sa kanila na gusto nilang umayaw. Naniniwala ako may part na gusto nilang mag-break. Naniniwala ako may part sa kanila na nag-break sila, tas nagbalikan at na ayos. Ngayon, nasa level 5 na sila. Yung Katniel, totoo yan, di ba? May issue ba nun? Alam ko nag-break din sila before. Totoo ba yun? Na parang nag-split sila before? Di ba? Imagine, nalampasan nila. For sure kasi, alam nyo kasi, hindi naman magbe-break ang relationship kung walang toxic. And I'm pretty sure na may naging toxic sa kanila, or malay nyo, dalawa silang toxic, pero they chose to stay. Diba? Ngayon, super tagal na, diba? And I'm sure lahat sila dumaan sa part na parang ayoko na tong tao na to. Parang wala na akong nararamdaman sa tao na to. Ganun. Kasi mararamdaman mo lang yun eh. Tuluyan kasing mawawala yung relationship. Once na pinanindigan mo yung nararamdaman mo na yun, tuluyan masisira yung relationship. Once na mas pinangunahan mo yung ganun. Like, wala na akong nararamdaman sa tao na to, ayoko na, hindi ko na siya gusto, wala nang love na nararamdaman, so iiwan ko na siya. Hindi mo alam na there's chance pa. Nasa iyo lang yan kung paano mo yun, di ba? Normal lang mapagod, tandaan niyo yan, normal mapagod. Love is a choice. Wow, solid. Pero, syempre, if it's for you, it's for you. Parang dun sa kanta ni Skastakli, kung tayo talaga, tadhana ang magsasabi. Kung tayo talaga, pagtatagpuin ulit, diba? Pero at least try. Yun ang mabibigay kong lesson sa inyo.
at least try. Giving up is always not, giving up, it's not always the solution. Kala nyo, tinitest lang kayo ni Lord. Tinitest lang kayo. O tignan natin kung tanga-tanga tong mga to. Tignan natin kung mabilis sumuko tong dalawang to. Pag ito mabilis sumuko, sige. Parang ganun lang eh. Diba? Tapos ano pa ba yun? Sa mga ano naman, sa mga ano yan, may nakita kasi ako eh, parang gustong sa mga lagi nagtatanong kay Lord na, Lord, bakit naman binigyan niyo ulit ako ng ganitong problema? Kasi gustong i-test ni Lord kung tanga-tanga ka pa rin. Like, halimbawa, iti-test ko nga kung tanga-tanga ka pa rin. Kaya bibigyan ulit kayo ng pangit. Diba? It's God's plan talaga. God's plan. God's plan. Kasi kahit hindi ako masyadong religious, alam ko pa rin na hindi ka ilalagay ni Lord sa pinakapangit na sitwasyon sa buhay mo nang walang purpose. Diba? Hindi ka pababayaan ni Lord. Sasaktan ka niya, oo. Na change topic naman tayo dun sa mga yun? Dream Church ba yun? Yung mga pastora and mga born again ba yun or Christians? Basta yung mga nag-viral. Grabe inis ko doon sa mga yun. Kasi part din ako ng church dati. Part ako ng church noon. And may mga group din ako sa church. Yung mga group ko super nice. Ang nice ng group ko, pero alam mo yun, may part sa akin na nagiging obligasyon na siya. Gundo-gundo naman. Baho ng hininga mo, nagmamana ka naman kay mama mo. May ipin na siya, ang sakit na. Kindot ka. Antok ka? Antok ka, baby na yan? Antok na antok ka? Buong araw ka tulog ah. May nose line siya. Dila. Thank you, Whitey. Kamukha niya si Gaji eh. Sana Gaji ang itsura niya. Liit nyo. Diba?
Liit-liit ng baby na yun eh. Ano? Takaw-takaw mo, no? Hmm? Sisipon ka? May sipon ka, oh. May sipon ka. Dilaan mo yan. Nakita niyo ipin niya? So, ikaw yan. That's you. That's you. Liit nyo. No? Liit-liit, no? Yun, nakita yung teeth niya. Sarap lang yung titigan. Si Trixie ng baby, maitim ang muso niya. Ito, hindi naman eh. Bakit kakiname niya? Mix color ng Trixie tsaka si Kaji. Amoy kape ka. Amoy kape yung bunganga mo. Bakit? Nagkape ka ba? For sale. 150K. Anong breed niya? Saint Bernard. Sige na nga, matulog ka na. Kanina ka pa. Kinakagat niya. Lagi nag-aaway yung dalawang yan. Shh. Baka masundan na si Kaki. Nag-aano na nga ulit si Gaji. Thank you, Mars. Kaya lagi siya naka-diaper pag tutulog na.
Matapang ka daw, be. Ano nangyari sa itsura mo? Ba't ka naglalalo siyang ng ganyan? Ba't naman? Nagkikilay mo? Ba't kaya mukha mo? Patingin? Tingin? Tingin ka dito. Tingin ka dito. Tingin ka dito, sabi ko. Tingin ka yung itsura mo. Sexy! Patingin. Ganda-ganda naman. Ang ganda. Mamaya. Wait lang. Pero ng asawa mo. Wait lang. Wait lang. Sexy! Pagod na pagod ka na. Ano? Dito. Na paano kailay mo? Ano ba? Sexy, what the heck? Sexy! Napipidi ka ba? May postpartum depression ka ba? Ganda-ganda naman. Mukha siyang Diyos, ah. Ang ganda-ganda. Ang ganda-ganda naman. Na-stress ka ba? Bakit parang McDonald's yung kilay mo? Oh, landian na kayo. Kaji! Kaji! Ayaw. Naglalaro kasi sila eh. Hoy, no! Wag muna. Dito. Hoy, Trixie, ang landi mo. Shh! Dito, Gaji, dito. Pasok. Landi niya, di ba? Sheesh. Sige na, mag-end na ako. Bye-bye. Thank you so much sa lahat na nanood and thank you so much sa lahat na nag-drop. So, see you soon and